na malalim, marami, no one can say na sa Tagalog pa ka ng kabalo na ko anak. Kay bisag unsa nimo kuan, daghang kaayo siya mga dapat malaman, dapat maintindihan. So kanang Torah forever na gina. Ano gin atong kinabuhi, no? Men shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of Yahweh Elohim. So, incidentally, or ever since ko nagkuhan mulat sa Torah, over 2000, Yahweh gina akong gamit po. So that's incidental na nagkasinabot ka na. So, in my study sa scriptures, I realize na pag dili ang Torah ang foundation, dagang kayong mga misinterpretation or misunderstanding, mga explanation na kulang, na walay good proper foundation. Diba? Ako gikan ko sa United Pentecostal Church. Si Brother Jobert, murag Seventh-day Adventist. Gikan mo si Catholic, so walay problema eh. Walay mga baggage sa no? So sa Davao gyapon 80% mga Catholic pong mga nagturo dito. Pero kining mga Christians daghang kayo mga nagitudlo na murag ing-ani ba. Kung mao ni ang original Torah, mao ni pangmetan, mao ni original Torah. Mao ni mga interpretation, na po interpretation, na po kusdaan na po lain. So, ang original gina na dire, di na makita. So, atong kwan, principles na alisin yung mga kwan, bisag ka ng Biblia, bisag ka ni. Tanawa ning kwan, okay? Pirmado ni Cardinal Sin, the greatest sin of all. O na siya. Basta. Itawag siya, diba? The greatest sin. Mas dako kaya nagsala. So, mga na EDSA ba? Nagulat ako sa EDSA. The greatest sin of all. Ay, may cardinal sin. So, wala po ako naniwala. So, anyway. So I was asked by Elder Villegas na millennial kingdom daw. Kung saan ang millennial kingdom? So ako, seeker manggit ko, I want to know the truth. And the truth will do us one thing, which is to set us free. No? The truth shall set us free. And Yeshua will lead us in all the truth. So what is truth? The truth, sabi nyo, I think it's Psalms 119 verse 1 for nito. The sum of the truth is thy Torah. So ang Torah daw, mao ang truth sa Bisaya, truth, kamatuoran. So in general, lahat ng Torah, dili lang part. So it's either you accept everything or partially, di maayo. So one of the things that is I was doing some research years ago is ano ba yung destination ng mga saints? Saan ba talaga tayo papunta? Where are we heading? Or sa ito pa, commonly is, if you ask a common Christian is, he will say, pag namatay ta, matutag langit. No? I heard, if I'm correct, sa Seventh-day Adventist Church, 1,000 years sa langit. Narinig ko kagabi kay Brother Gilbert kay ato paglaing planeta. Dami mo kuyog, no? Kuyog ko, Brad? 1,000 years vacation ang tawag. Vacation! So, dami. Wapo kayo ang kwan ba? Pangarap ba? Tuyok-tuyok ka sa planeta, no? Wala naman planeta. Ang problema, wala man ka makabasa, anak. If you as a Christian, bisag pila ka tuig na nag-study o Bible school, maingon lang, mag-praise and worship na ta sa langit. Mura gina, wala nang ibang ikwento sa'yo, kundi masatisfy ka na.
Yung pinakalugar na imong destinasyon, wa ka kabalo sa unsa imong himuon dito. Video ko ha. Diba? Pwede ka ba mo kwan mo sakay og bus, iin ko sa konduktor, bahala na kami sa asa. Sakay ko ato ko barile, basta bahala na, basta. Sakyan mo dumagiti, di ka kaabot. Oh, Dumagiti ka na. andun ka sa Bantayan Islands, kinakita. So, dili, wag na eksakto gyud. So, but the good thing is, kining mga Torah keepers na katulad natin is, oray natay beginning, natay Bereshit, di ba, in the beginning. Pero naat po to'y ending, naat po to'y klarong destinasyon. Di ba? Asa man natong destinasyon? Sa Dumaguete, ano? Kingdom of Yahweh. Kingdom. O, Kingdom of Yahweh. Kanang Kingdom of Yahweh, may upat ka components ng kingdom, no? The king, the territory, the constitution, the Torah, and bylaws, and the citizens. Mo nagiingon ni Pablo, kita sa una pa, mga Gentiles na dili, tuli. Pero karon, we are fellow citizens in the household of Elohim. Citizens na daw tama yung saon. Okay, ilabas ninyo mga passport. Kung tinood yung citizen. Di ba, magkaato ba kag Amerika kung wala kay passport? Makasulod ba kag Amerika? Sample lang ha. Pag ang Pilipino, o sinita na lang, Canadian man na siya. Kabalo ka ng Canadian? May joke yan. Pag nag-asawa ka ng Pilipina, magluto ka na dyan. Maglaba ka na dyan. Sa kanya lahat. O, sige, Canadian. Bala ka O, sige na dyan. Okay. Pilipino ka, nag-atog Canada. Mga Pilipino, gusto man maging Canadian citizen. Kay libre ka lang. Libre. Muna yung mga tao dito, wala na Elohim. Hindi na mo alagat. Libre man ka na. Libre kita. Hindi na ka mag-ampo. Eskwela. Pag wala kay trabaho, na kay suntesto sa gobyerno, na kay grocery card, na kay hospital. Muna'y pag sobra sa yaman, delikado. Makalimot na yun. Kaya mas maayo na lang, sabi ni King Solomon, maayo na lang, ayaw ko magsobrahan na akong yaman, sakto lang para madepende ko nimo. Ako, pag mayaman na mayaman, ewan ko lang kung nandito pa ako. Sabi ko, sakto lang. Ayaw ko maghambog, delikado kayo na. Ayaw ko yung pinipraise ako ng tao. Ayaw ko. Ay, ubus lang ta. Delikado ka na yung garbo sa taran. Amen. So, na-requirements yun. Alright, sa Matthew 7:21 to 23, dili tanan na mutawag sa kuha kung sa may termato. Makasulod. Makasulod sa pinangharian ni Yahweh Elohim. Kay katura na nakahimo. Sa mabot. Do, diliingon na hindi nagtitiwala lamang kasi ang naniniwala sa isip lang yun. Ang demonyo, magtiwala man to. Pero dili maghimo. Nagkurog. No? Nagkurog pa. Oh. Mas mataas ang plate ng demonyo. Oh. So anong pagkaiba ng demonyo sa Kristiyano? May maniwala mang gihapon. Pero dili siya maghimo, magtuman. Maray dire, sa akong duha ka adlaw dire, nag-observe ko kay I want to learn, I want to observe something na mag-benefit sa kuha kay leader man po ko sa Torah community sa Luzon o sa Mindanao. So one thing I observed na sabi ko kasi Brother Villegas, elder is pure, kini may purist di ay ni. Kumbaga, Hallelujah. sa Amerika ang tawag yan Puritan. Mga tao mungita og the pure way of worship. Wapo na. Makasabi ko, mao na holiness. Bisag extreme, pero ganahan si Yahweh ana. Pero mo pito ka adlaw mo magkuan. Dire? Kami ang una og panra pito. In between, Trabaho. ay wala, kapano na ka? Kay alipin tayo sa mundo, sa Babylonia ba? Oh. Alipin man na sa Egypt. Kumbaga, wa pag yun
Sabi nga, as much as Israel has left Egypt, the Egypt has not left Israel. Ang mindset niya gihapon na mo na itudula Torah para ang Egypt wala. Pero proseso na, 40 years na process na. So anyway, so dili tanan, katulang himo, nagpalaya sa demonyo, nagpagawa ng mga miracles, signs and wonders, wonderful things. Kinsa man na siya. Hindi pa ng mga pagano. Mga Kristohan mga actually, you ministers of lawlessness ang gisulti nito. Dili ito mga ordinaryong mga tao, mga ministro gyud. Kung nag-meeting yung mga pastor sa United Pentecostal Church, sabi niya, ako kinakabahan ako. Parang tayo ang tinutukoy dyan. Sabi ni Mr. Reverend Pestanyo ba, murag kita man eh. Kita ka ni. Hindi alam eh, murag naramdaman niya, parang may kinakabahan siya sa verse na yan. Ha? Honest na, pero wala yapon. Hindi mo ba? So, isang question, a biggest question again, what is the will of the Father? Sa iyang akong na-discover, so, daming verse, no? Pagsamahin mo lahat ng verse about Torah. Ang will gid sa Amahan is ma-obey ka sa Torah. Wala na gid kuan ana, wala na gid mas labaw pa ang definition ana. Kung unsay instruction niya from the very beginning, mao na tong principles. Diba? Ang sabi niya sa lalaki, and Elohim commanded the men in the garden not to eat. So iyang gi-command ang laki, dili ang babae. Kaya sa nakita nato to, ang Elohim, ang tao gibuhat niya, ang lalaki gibuhat niya sa iyang kamot. Ang babae gikuha niya sa. So nakita mo yung chain of command. Kaya ang authority naapoy flow of authority. No? So minsan abang di ko topic ito sa babae at sa misis sa lalaki ba. Kaya gisab itong pagka ganyan ni Eva sa lalaki, kaunon. Nimo. Ba't sino nagsabi sa iyo kumain ganyan? Ngayon, pastora dito sa Davao ba? Naghugot siya ba? Naglabas siya ng sama ng loob. Dapat kasi hindi kinain ni Adan yung Sabi niya, bahala ka sa buhay mo. Hindi ko kainin yan, bawal yan. Pero nga naman ikaw ni Adan, alam niya ng may malalim pala na ibig sabihin niya. Anong malalim doon ibig sabihin? I-submit niya yung authority sa babae. Submit na lang ko sa imo. Lahat ng mag-submit sa asawang sabi ng hallelujah. Ha? Hallelujah. Hindi. Hindi ko na. Hallelujah. Hindi ko na. Kung Torah mga po, foundation na igsoon. Pero sa Torah, naabay bitaw na partial level, literal, na ay which you call the Ramesh, the Ras, and the Soul level. Sa aking research, na di ay malalim na diha. Na kabalo sa laki na disgrasya na ni. Uban-uban natin sa curse ani. Pero, sige na lang. Pero, may so, correct me if I'm wrong, no? Sinadya ng Bible yun. Ano? Basahin mo mabuti, and Elohim put Adam to sleep. Then out of his side, he formed the woman. Alam mo yung put to sleep sa Hebrew? Patay. Patay si Adam during that time. I-opera siya. Ang ibig sabihin, pag sinabi mo even in the New Testament, those that are asleep, see? Those who have died are just asleep. Ibig sabihin mo, ito'y gospel from the very beginning. That the bridegroom will redeem the bride by his death. So, mo ito yung gospel na gito. Kung baga, dili na gito ni mo, mawala sa scriptures. That's a picture of Yeshua
redeeming His bride. Kumbaga, bayaran niya yung kasalanan. O dili to ingo na nagpa-under ang lalaki. Tama ba? Nasa sud. Nasa isul level. Anyway, mao mo na get picture. So kung tanawan ni mong 7 festival, redemption ang tawag niya, redemption. Sa Hebrew, goel. Geulah. Yung the redemption process. So Passover, redemption na. Pag sinabing redemption, gibayran ang presyo. Anong presyo? Presyo ng kamatayan. Gilukat. Kaya ang pwede mo lukat, ang tag-iya lang. Sino ang tag-iya sa atong kalag? Ato Yahweh lang pwede maglukat. Nag-provide siya ng lamb. Si Yeshua ang naging lamb. So karon, unleavened bread, 7 days, unsa man na? Proseso sa pagbabagong buhay. Proseso ba? Unleavened, ang alis mo yung usap kanang anak sa akong karon mura critical mo sa mga anak. Okay kay na. Kay ngano? Sensitive man mo sa mga gamay na sala. Okay kaya na. Sensitive man ka. Pero ang dating, murag, mga anak sila, murag mga debater man na. Mga debater ba? Sabi ko, mga abogado, debater man gina. Mga rabay, mga debater man na. Pero di mag-away. Gusto lang natin ilabas yung totoo. Mauna sa kuwan sa korte. Sa korte, mag-debate man ng mga abogado. Kung sa ebidensya, dire, kung sa nimo, ang judge mag-decide based on that. So, okay na maging critical, no? In that sense, no? So proseso na ang leavening. Ngayon, pila ka adlaw? Actually, Passover, 1 day, 7 days. 8, 7 plus 1. Sa nakita kong pattern, 7 plus 1, ibig sabihin, yung sukot, di ba? 7 plus 1 gihapon. So, 7 days is a picture, 1 day is like 1,000 years. So, sa ato pa, 7,000 years ang plano ni Elohim dire sa tao. Kaya during the creation, man was created on the 6th day. So, 6, Bob, di ba? Letter Bob, number 6. Wow! 6,000. 6,000 years ang plano ni Elohim sa tao. 6,000 ra. Yung sabihin, itong mundo, ang plano kung unsay ka advance sa technology karon, unsay ka dato sa mga tao sa ibang nasod, unsay ilang mga discover na nakaiwa, mga they reach the peak of the technology and they think it's successful no longer. Most of them, they say, we no longer need Elohim. Di ba? And mind you, ang pinaka-greatest discovery ng tao is nuclear bomb, which is the capacity to destroy the human life, the whole planet Earth. So, yan ba ang matalinong tao? Sisirain niya rin yung mundo. So, yan ang tao, no? So, 6,000 rin siya kutob. Ganyan lang yung ang iyong time frame. So, kibasahin natin ang Revelation chapter 20. Pakibasa na lang yung asa itong kanina, bro? Ito? Oh. Ako ang magbasa. Sige, ikaw na ito. Itong verse mo, Brother Ike? Verse 6 siguro. 21 to 7. 21 to 7. Revelation or Kasun chapter 20 verse 1 to 7. Ganyan nakita ko. Dad, dito sana ba? Ito. I'll read the right. Sige. Ug niya nakita ko ang usa ka manulunda nga nanawag gikan sa langit na sa iyang kamot iha ang yawi sa bungaw sa kahinadman nga dili matugkad ug ang usa ka dakong kadena. Ug niya gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mao panlay ug si Satanas. Ug iya gigapos siya sa usa ka libo ka tuig.
ug iyang gitambog siya ngadto sa bungaw, ug iyang gitabunan kini og silyuhan ang ibabaw niini aron dili na siya makalimbong sa kalasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig. Ug tapos niini siya kinahanglan buhian sa mga Verse 4. Unya dihay nakita ko nga trono nga unya dihay nakita nako nga mga trono. Ug niini naglingkod ang gitugyanan sa paghukom. Usab nakita ko ang mga kinabuhi sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilahang paghimatuod. Mahitungod kang Yeshua ug tungod sa pulong ni Yahweh. Ug nga wala mosimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan, ug wala mo dawat sa iyang marka diya sa iyang agtan. O sa ilang mga kamot, sila nabuhi pag-usab ug naghari uban sa Bisaya sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay na, Brad. Para mga Okay. Isaiah 60, 66, 65. Isaiah 65, 22 to 25. 20 pala, 20. 65. Isaiah 65 verse 20. 20 to 25. 20. Wala na unay bata nga sa pila lamang kaadlaw ni usa ka tawong tigulang na dili matugog sa iyang mga adlaw. Kaya ang bata mamatay sa usa ka gatos ka tuig ug ang makasasala sanglit adunay usa ka gatos ka tuig ang kagulangon pagatulog. Ug sila magatukod og mga balay ug magapuyo niini ug sila magatanom og mga kaparasan ug magakaon sa ilang bunga. Sila dili magatukod ug unya lang lain ang magapuyo. Sila dili magtanom ug unya lain lang ang magakaon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mauman ang mga adlaw sa akong katawhan. Ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang mga kamot. Sila dili magabuhat nga walay kapuslanan, ni manganak sila alang sa kapulaan. Kay sila mao ang kaliwatan nga gipadalanginan ni Yahweh, ug ang ilang kaliwatan magauban kanila. Og mahinabo na sa dili pa sila magsampit, ako magatubag na ug ang samtang sila magasulti pa, ako mamati kanila. Ang lobo ug ang ating karnero magasalo og pagsibsib, ug ang leon magakaon sa dagami sa mga baka, sama sa baka na turo, ug ang abog mahimong kalanon sa bitin. Sila dili mudaot ni mulaglag sa bisan kinsa diya sa tibok na kung bukid nga balaan nagaingon si Yahweh. Tuloy, Brad, sa 66 verse 22 to 24. 66 verse 22, kay ingon nga sa bagong mga langit ug ang bagong nga yuta na akong pagabuhaton magpabilin sa akong atubangan niingon si Yahweh. Mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan ug mahanabo. Nagila sa bagong pagsubang sa bulan ug hangtod sa usa ikan sa usa ka adlaw ipapahuloy hangtod sa usa. Ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan niingon si Yahweh. Ug sila manggula ug mananaw sa mga patayng lawas sa mga tawo nga libato kanako. Kaya ang ilang ulo dili mamatay, ni mapalong ang ilang kalayo, ug sila mahimong usa ka dulumtanan sa tanang mga unod. Hallelujah. Okay? Pero, Yahweh. So, karang, abinay mo, there are very few verses in the Brit Kadasya, in the New Testament, that describes the coming millennial kingdom. There are very few. Mga natingala ko, kung gano'n magkita mga, kung unsa gid ang life after this life. Vegetarian na diha. So, until I did the research, nakakita kong libro na gisulat sa Messianic author, katong The World to Come.
i-explain niya nga ano, kay kinindi ako mga maitabo sa coming millennial kingdom sa 1,000 years, dito mo mababasa madalas kay Prophet Isaiah. Siyempre, mamunay tanak. Di ba? The Torah, Nevi'im, and Ketubim. So diya, gitni mo, ang Christian, take lightly lang nila ang tanak, muna, ano niya mo idea, tapuha pa siya magpahalo Torah, wala siya kasubay sa pattern sa scriptures. So muna kita, pinagpalagi tayo, panalangin tayo kasi nagit mo'y guide sa Torah ba. So masatisfy git kung ikaw yun, nag-seeker git ka, masatisfy imong spiritual kay nagiklaro. Di ba, hindi yung sabi niya, Dragon Balls, fantasy, Fiction lang. fiction, hindi fiction yung atong faith. This is reality. In fact, the word dabar, kanang dabar bitaw, word, it also means reality in Hebrew. The word that comes from the mouth of Yahweh that becomes the matter and the reality. So the word of God, the word of Elohim is reality. Thank you. Sabihin mo na realistic, hindi siya fantasy. So the reality is, kanang 1,000 years is a time of the Torah. So basahin natin, Isaiah chapter 2 verse 3. Isaiah 42 verse 21. Dua ka verse. Isaiah 2 verse 3, then Isaiah 42 verse Oh. 1 2. Ito padaling hugan ang Isaiah chapter 4 verse Chapter 2 verse 3. chapter 2 verse 3. Isaiah chapter 4 chapter 2 verse 3. Ug ang daghang mga katawhan mangadto ug mag-ingon. Manag-ingon. Umari kamo ug manungas kita sa bukid ni Yahweh. Ngadto sa balay sa Elohim ni Jacob. Kita pagatudloan niya sa iyang mga talan. Ug manlakat kita sa iyang mga alagian. Igikan sa Sion mula ang asuguan ug ang pulong ni Yahweh igikan sa Jerusalem. Supporting verse, Isaiah 42 verse 21. Isaiah 42 verse 21. 21. Isaiah 42 verse 21. Nakapahimuot ka na kang Yahweh tungod sa iyang pagkamataron. Sa pagkadapo sa kasuguan ug ang pagbuhat niini nadungganan. I will make the Torah, I will exalt the Torah. I will exalt and make the Torah honorable. So sa panahon na anak, kung idugag nato ang spiritual principles, I will bring the people to my holy mountains, those that are called by my name. So sa imo pang interpretation, I would agree na kung ansa ang mga tao na utawag sa ngalan, naa siya. So sa imo pang kwan, over the roof, which means the place of revelation, ang tao daw mo adto dito mag-study og Torah. Sa original context, gikan daw sa Zion. Maggikan ang Torah kay mao man original. At mula Zion, kay naman ng Mashiach, ang Torah mo adto sa tanan na nason. Sa millennial. So katong kinindi ay katong gihimo nato karon, wala gid ni sayang bisag walay sayang di ba? Nag-invest gid ka sa tamang lugar. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nag-invest ka sa Torah karon, ganansya kayo ka. Kaysa darating na panahon, mao gihapon ang atong pagbibisihan, yung pagtuman sa Torah, sa pagtudlo o sa sa Tagalog pagpapalaganap. So no wonder karon bisag asa sa Pilipinas na magtura bisag gamay na grupo pamilya
Ako, mag-monitor man ko, mag-monitor. Ila siguro ka po. Sa akong mga kwan, murag mga 3,000 man buong Philippines. Ang nagtura karon. Gamay pa kayo, no? Hindi na ka-percentage. Sa tura, sa akong gikuan, bilang, sa Manila siguro mga naay mga 1,500 na from different groups. No? So I will make the Torah honorable. I-honor ba? I-respeto. Kunay, ini mga Torah, mo respeto man ang tao sa tuwa, bisag matuto sa bukid, di ba? Kung nalibawan ng mga tao, kinsa man sila. Bisag ato gabi, wag man to silang kabala, no? Kaya makatulig man to. Pero kung makasabot na sila, respeto na sila. Mga kwandeto sila. Bisag ako sa Davao, mga tribo, may daladalang sungga, mga kinsa man na sila. Muna si pastor, nagtudlog to na diri. Kinsa man ang tura, kini. Mamaya, sasaludo na sa iya. Respeto. Ay, may ngalan ni Yahweh dala-dala na to. So therefore, kanang millennial kingdom, we will become priests and kings for 1,000 years. We will serve Yahweh. Sa millennial kingdom. Asa man, sa langit, diri sa yuta. Asa man tadi ay. Bagong yuta. Sa bagong yuta. So pero, iya kagayapon, kini. Para mo i-reverse mo ni. Ato pa Slowly, i-reverse na niya, no? Mawala ng kanang mga acidity, kay karon ng mga palayan, acid na mga kain, sige mag-chemical. sunugon. Maging organic na ni siya. Dili man ni New heaven matunaw. and new earth nga mo Oh. ikan sa langit. Sa ato pa, new heavens and new earth, renew. Gi-renew lang. Kumbaga, gi-restore. Gi-restore ang original creation. Back to original. In fact, ang tawag niyan is the restoration of the Garden of Eden. Kung asa ang tao originally na adiha, mag-uuma. Muna isa kibbutz, no choice gid ka. Mag-uuma gid ka. Hallelujah. Oo, man ay original gyud naman din sa tao. I realize, pag mag-uuma ka, maka-appreciate din ka kay Yahweh Elohim, kay gikan sa pagka-kuan sa buto, sa yuta. Kanang buto, gamay kaya, di ba? Pag mutubo na, kabalagit ka kinsa nagpatubo, dili ikaw. Pag yung buhang sa yung hamog sa gabi, pag dilig yan, kabalo ka. May hamog sa gabi, natural. Kabalagit. Bunay, ako, waiting ako sa gustong topic ni Elder na the kibbutz, the tribulation, and the Moedim. Kay kambal to sila. Moedim, kibbutzim, and tribulation. Ibig sabihin, kung sa'y gihimo diha, ma-apply gat na nimo sa practice yun, sa bilang Torah keeper na practice. So, sa millennial kingdom, basahin natin yung Isaiah 65, ang mga tanom daw nato ay hindi ka na maghiram magtanim. Hindi iba ang kakain, tayo ang kakain. At wala, kumbaga, yung productivity nimo taas na kayo. Kaya alam mo, ang challenge sa pag-uumagi ay, huwag ka klaro kung ilang yung harvest. Tama ba? Pero siguro nga time bro, wala na yung mga ulod ng mukhaon, di ba? Wala na. Oo, mga na Siguro kita di na sa tamong ihaw ana kay bawal na nung patay dos mga hayop ana siguro. Mo nang gikuan nila. Vegetarian ka? So yan, yung mga wild animals, Wala. Hindi ka magkakain. magkapaglaro na ako sa leon. Oo. Di ba? Dili na sila So, mukha. imagine mo kung gaano kasaya yan. O kapag ano ka na sa mga elepante, Oo. masaya yan. Hindi ka na pupunta sa Manila Zoo. Wala nang rabies. Wala na yung rabi. So, mga bata, lipay kayo. Maglaro ka sa mga tiger. Wala na ikadlokan ba no? Di ba masaya yung mga bata natin, mga anak natin. Masaya, naglalaro. Ang mga tayo kinakain, damo na. Demo. So, Hindi na. Bawal na baka dili na mukha o kanang papaitan kung wala na, no? wala na. Mao nang gikuan sa reform, di na sila nag-base ang reform. Kaya sila nag-practice. Tapos, ang mga babae daw ay productive.
May mga anak sa sakit. Di, wala nang miscarriage. Miscarriage ba? Kanang abort yung bata, mabuntis, di ba? Malungkot pa yung mga babae yan, di ba? Nungkot, maisog. Marami ding babae, hindi magkaanak. Tapos, kinukot siya ba? Ay, walang anak. Siguro kinurse siya. Di ba? Parang ganun ba? So, pero sabi dito, so kung ang bata daw dito, ang pinakamababang edad ay 100 years old. Kung makasalanan. Sa ato pa, mga anak pa yung mga babae. Ibig sabihin, Brad, may asawa ka sa Millennial Kingdom. Unay, sa mua, daghan mga single women bagay. Di mo sa kailangan, ayaw nila mag-asawa ng unbeliever. So, better remain single. Pag i-encourage na ako, sa Millennial Kingdom na lang mo. Di ba? So, sa doon pa, akong asawa, kami gihapon sa kuhan, antod Millennial Kingdom din na. Yan rin yung ginagamit ng mga kuhan, ng mga Jehovah Witnesses. Will tell this do as part. Yung, Ha? Millennial. Until Millennial. yung Jehovah Witnesses, yun sila nakabase. Nasa lupa tayo nanirahan. Mao lang to correct. Sa ilahan, mao lang to tama. Na marami ding sayo. Oh, Mao lang to. Marami bang may ano, halimbawa, ang mga Adventist, naintindihan nila maging vegetarian. So tama. Pero, vegetarian sa langit. Kung saan man ang imong vegetarian, kung nasa langit ka, di gapon. Ang hirap pagpatubo ng vegetable. Pero bro, ingon mo tigla na dili na kamo makaon, dili na kamo Sa ano to eternity. Iba yung... Alright, ganad. Pero okay. Para masabot ka, kanang 6,000 years plus 1,000, 7,000. Pagka perfect ng tanan, mo na eternity, Brad. Last week day. Mo na the last great 8 day. Namay kita 1,000 Kung years. gino na ni Yeshua nga dili na Magminyo. kamo magminyo. Last week day. Sa great 8 day Kuma na na to, ang 1,000 years. human ang Pero, i-perfect na tanan. Unsa rin ang pan bro, kanang John 4 bitaw ay sa Jeremiah 4 lingaw ang yuta. Sa time sa 1,000 years katong patio na ang tanan. Hindi. Tapos ang atong sa kuan ba? Sa Barinhaw? Yung John pag 4:23 na sir na 26. Lingaw ko ng yuta. ang pag si Jeremiah yan. Oh, Jeremiah. Wow, Yuta. Babasahin ang entire context sa chapter 4. Yahweh, nalukop sila nga during the time of Canaan, yung total destruction, Revelation. Oh, yung kuan, yung binatawan na si kuan, si Babylonia. Satanas. Kaniya dili bro ba? Iyang pangagpasan ng John 4:23. Mo ko nang time sa 1,000 years. Lingaw do ang yuta kay kon wala pa mo kuno na hitabo. Mo na vacation na pasabot. Hindi. Okay, sa Adventist man nila nakuha ang katulunan. Dili, alam mo, Oh, sa Adventist na one nila. single verse cannot define a single doctrine. I mean, just be careful din. Sa Adventist lang nakuha. Oo. Kaya sa mga nag-share ko sa tension ba? Maraming truth siya na pagsama-samahin Kanang natin. bro, unsa po Ha? unsa may pagkahulog ka nang inyag Rapture. Rapture. o kanang kuan na sa kaon. Rapture. Unsa po na sa Rapture? Isa nalika ba nag Rapture. Ano daw yun? kanang Ay. sagkaw ba? Yung mabuhay, rapture lang. Resurrection? Oh, yung selection. Sige, sige. Okay. Ang second Thessalonians chapter 4 verse 16. The last trump. The dead in Yeshua shall rise first, and we that are alive will be caught up Oh. to meet Yeshua. Sugat si Yeshua. Kanang term na sugat, Mubalik kita. ingon nga Mubalik kita sa agi. ubal ka kang Yeshua dito Kay gisugat naman mo siya. Ang sugat ako ni ari ko diri sa Barili. Brad, sugat ako diri. Oh. Oh, gisugat ko ni Oh, nibalik ikaw dire. Na word gisugat sugat. ko niya, gikuha ko niya, gidala ko niya diri. Oh. So si Yeshua atong sugaton dadon ta diri. Balik ka po dito. Oh. Kali inyag kanang sinang inyag panaw sa Patay. unang matarong. Oh, patay na. Okay, kita buhi ilisdan aglawas nga 1,000 years. Then musugat ni Yeshua kay dadon ta niya sa dapit ni iyang Pili. pili which is ang sa kuan pa na siya. Human na ang kwan. Human na ang time ang 7 plagues. Oh, Human na siya. Oh.
Mana. Tama na siya. So dili na konti sa station Oh, dili na. Ay pa timeline no. May kasama pang timeline ito eh. Ato sa langit kay wa naman kuno putol naman. Umogay na sa Adventist lagi na. Putol naman daw. Sa Adventist Putol siya. naman. Wa may kuan nga account sa Biblia nga arriba sa siyuta daw. Dagan account. Dili lang ko sa Isaiah 66 giingon no. You will enjoy the works of your hands. Sabihin mo, trabaho ka gayapon, pero ma-enjoy na nimo. Wala na may kawatan. Oh. Tapos dito, they will not labor in vain. Kay pamana bro. Mas trabaho ka, pero Diyan na magbase bro. fulfill ka. Na, ang Kung mga sa tao, imong gustong himuon. ang mga tao Ang ana ka skills. time moadto na sa kanang bulawan ba. Diya ka magkuan mag-praise niya. Pero balik ya pun ka sa yuta magbaol. O din ang Oh. ginga sa may revelation. Magkahari ka uban ni Yeshua. Ayan. Oh. Ya mo simba mo. 1,000 years. Kapag kay siya na. Musimba mo, moadto mo sa gold nga kanang New Jerusalem. Pero naa mo sa yuta nagpuyo na niya na. Oh. They will be blessed by Yahweh and their descendants. They will call him and he will answer. He will hear your prayers. Because napay mga verse na wala na igugot ang mga kanilang mga weapons sa gera ay i-exchange nila sa araro. Pero brad, Ibig sabihin, maging agriculture na lang kaysa maggera, magdilig na lang Oo. ng lupa. pagkutan mo sa kanang 1,000, dili na ta makasalanan. Ayan, magandang question. Ah. Okay, kay sa akong research, duha ka klaseng tao ang naa sa millennial. Katong namatay karon sa kadaugan, sa pangalan ni Yeshua, you will be resurrected with glorified body sa millennial. So mas taas ang imong ranggo. Pero kanang 1/3 na remnants ng Great Tribulation, survivor, tanan na isa lahat lang lahi sa mundo, survivor, napanay sala. So ibig sabihin, napay evangelism na Wala mo gihapon. sila nakagid kamatayon. So manay, Dili kita na kung maka-apil ta. maka-appeal ta kung halimbawa, so 2030 man ang most teaching, no? 2030 man gina. Probably. Probably, no one knows the day and the hour. So if that's like 6 years from now or 17 years, so pila edad ato ana. So mga 75 years old. Senior citizens, dual citizens. Oo. So kung buhay pa ko, sa resurrection, di na ako makatilaw o kamatayan. Oo. Naya kay sala dala. So glorified body na ako Dili siya ta. sa millennial kingdom. Katong mga remaining nations na wala mamatay. Napay sala. Napa sila sa Kinahanglan mo dawat pa sila kay Yeshua. At magtura kay hapon sila. Magtura kay hapon. Implementation ng millennial kingdom sa Torah. O na karon, mo na ingon ni Yeshua na kanang mutudlo og Torah ug mugtuman dagko ang imong ranggo sa kaharian. Pero ang dili, Ang dili gamayon kaayo. Maayo kung makasulod. Sa time ko sa kuan sa katong persecution, naamong sa time sa persecution, naamong ko toy katong wala katuman sa tura nga ning kalit og tuo nga wa mo dawat sa kuan marka, mao to sila nga wa katuman sa tura. Pero naluwas sila kay Naluwas. ato nga time nakita nila nga Martir. tinuod ang gisulti sa katong gipangpatay. So ning biya sila sa kaaway. that will justify the statement of Shaul na those who have no Lord, we will judge according to no law. Yung mga tao, Pagdating sa judgment, ang judge ra kaayo makakabalwa na. no law. Sa ito ba, yung mga remaining tao na walang law tapos na-survive, gikaluyan sila. Siya lang makakuan anak. Okay. Sabi nga, thou shall not judge if you are not a judge. Siya ra may judge. Siya ra gid makatimbang-timbang. Pero kadang Matthew 7:21, mga gahig ulo,
Apatay. Kasi gigwali, dili gud ganahan magtura. Wala kasulod. Naman gina impierno mo siya. O kitap kung gid sa impyerno kay klaro kay bisan kung sakit kita nila sino man gyapon lain po to. Lain po to mga inosente, no? So ang judge kabalo ana, dili man ta walang makaligtas sa kanya. So para sa akin, masaya pala itong Millennial Kingdom. Sabi ko, kung masaya ngayon, mas masaya to. Kaya, kasagot ko ana, sabi ko, okay lang di ay magsakripisyo para sa iba. Eh nga no, mamay gihapon imong destinasyon. Pero bro, Mamay imong gi-practice gihapon, practicein mo na ngayon. Derek, sa Millennial Kingdom, kung may asawa ka na yung ikaw una na resurrect o siya niya yung ikaw huli buhay ka, ano mangyari doon? Yan ang di ko alam. Mayroon ba Deuteronomy 29:29. The secret things belongs to Yahweh. But things that are revealed in the Torah belongs to his children's children so that they may obey the words of the Torah. So mao na yung mga secret things, wag ko kabaluan na. Ako dito ka answer ana. Siya lang mga kabaluan. analyze mo nato duha na resurrect nga kuan na change ang atong kuan. How about those kuan kung imo tong asawa magkita mo? Mag tipon pa ba mo kung usaway kuan? Secret things belongs to Yahweh. Itaw na nga kuan nga senaryo ba? May mga problema na Marami yan mga case-to-case yan. No? Unbeliever yung isa believer, isa Torah keeper, isa hindi. Ano ba? Importante, sabi nga, kanya-kanya tayong kaluwasan. Work out your salvation with fear and trembling. Endure until the end, will be saved. bro, na ganang, di ba, magpanudlo pa man ta sa imong magpanudlo pa sa 1,000 years. So na ba po'y kuan nga inyong banhaw sa mga ikaduhang pagkabanhaw mo ang datan oy katong kuan na ba po'y nga di maluwas anang 1,000 years nga sa magpanudlo. Hindi nyo intindihan mo? meron. Na kana kita bayangin Zechariah chapter 14 verse 16 to 17, those who fought against Israel, says Yahweh, katong mga nakigbatok sa Israel, sila manduan sa pag-attend sa tabernacle. Kung dili sila mo attend, Those that are remnants of the war, enemy yun. enemy, if they will not keep the feast of the tabernacle, there is no rain. Rain. sumapil sila sa katong Yun yung kamay na bakal. Napay chance. Napay chance. Napay chance eh. Napay, kumbaga, tawag yan. what if di Grace sila period. sa panahon sa Patay sila, uski katos katuig. na Na-edit, gyapon 100 years. Kung magahay kay ulo, 100 years na at least. kung di sila mo tuo di sila mo Patay sila sila. 100 years patay. Naliman yung 100 years na ang Pilipinas gani karon 80 pila? Pila pa? 70 nga lang, Hindi 60. ba ang Philippines ngayon? 100 100 plus pa years, billion na ang ato residensya ato ang populasyon. Anong panahon ng 1,000 years, dadami ang tao. Pero isipin mo na 1/3 din ng Pilipinas namatay sa tribulation. Kaya dapat may kibutsim na kayo. Kibutsim. Gamit kayo? Kahit 2/3 man ang mamatay yun. Usaha man ang hindi natin alam anong maging virus o gera. Klarong tayo na, ang masurvive lang yun, 1/3 na mag yun. So mga gahing ulo, apel gina sa 2/3, no? May mga tao na maapil. So sa 9 billion na tao, ang mabili lang 3 billion around the world. Kaya sa akong pagkasabot kining scriptures, ang mabilin diri ang righteous. Anong tribulation para na sa mga daotan tao. Hindi na para sa mga righteous. Sa mga righteous, testing para lalong parang maging pure. Maligon, mag-purify. Pero sa mga guy, panahon sa COVID, di ba? Balita ko sa COVID, dagang kayong namatay na pastor sa Cebu.
Murag pila ka siguro to. Basta dagang nag-report ba? Nagoy na doon nag-report. Mga Christian pastor. Dagang kayo namatay. So, sa Millennial Kingdom, sabi dito, Isaiah 42 verse 21, He will execute justice on earth. So, na yung katarungan. Ang sa manay katarungan, justice, based sa balaod sa Torah gihapon. So, kanang mayroong binanggit dito na maraming naniwala. Ito daw ay Pilipinas. And the islands will wait for the Torah. Sabi dito sa Isaiah 42, verse 4. And the islands of the sea is waiting for the Torah. So, murag Pilipinas. Sabi, maraming Torah sa... Wala may lain nga na island. Oo. Pilipinas man yun. So, kining Pilipinas, may mong itod mga Torah keeper mga Pilipino. Oh. So, Micah chapter 4 verse 2, the nations will come to learn the Torah in the millennial kingdom. Zechariah 14, the Feast of Tabernacles will be kept in the millennial kingdom. So, ito yung mga verses na actually they're very few. Klaro yun na itong Torah, mau gini way of life. Ito yung masusunod talaga ng instruction. Lifestyle. So, sa ito pa, kining atong mga community di ay, nagitawagan ni Yahweh to spearhead the Torah. Sa kamay, murag, diba, the shortest parable in the scriptures, na babae, himog siya daw, tapos na siya gamay na libadura, ang libadura na infectanan. So, that is the use of leaven in a positive way. The use of yeast pala. Kasi yeast is used in a negative way, in a positive way. In a negative way, kasalanan, patubo, garbo. Pero in a positive way, nakaka-infect, nakaka-impluensya, dumadami. Diba? So, dili sa paggarbo, may so, dagang kong nang-influensya sa Torah sa Manila. Influensya ko, mga pastor. Ang style na mo, na-venue, na-ipagkaon, libretanan, lingkod mo, na-inutudlo. Na-Hebrew lesson, na-video, na-hinahinay. Karon pagsamahin mo yan, abot na yan sa 1,000. Pero, syempre, dili po ingo na kanang pure na kayo. Kay kanang ginto, habang iniinit mo yan, kanang pipurify yan. Muagi pag ina sa process trials, at na mabilin ra gyud ang pure. So, kining inyong grupo, murag sa akong research, may pinakadugay na gyud sa Pilipinas. Mao ni nauna gyud na Torah keepers. Sa Luzon, 2004 lang nagsimula. Dire 1960s, 70s pa sa Mindanao. So na dire ang revival dire. So muna, you'll be kingdom of priests and kings for 1,000 years. Mao di ay kanang Torah pag istudyohon nimo. Dili gyud mo human. Dili mo human bas pila ka oras ka mag-study ana bisag adlaw-adlaw kapag bisag oras-oras. Iligid mo man kay mo na yun ay imong trabaho di ay sa kingdom sa Yahweh. I-master ni. Kaya ako, I praise Yahweh na nakita ko stricto mo, okay na. I-honor na ni Yahweh yung pagka-stricto. Na-blessing ni Yahweh. So, kaysa yung mga taking the Torah for granted. Ako mag-testify ko sa inyo itong past 1 month na nag-change ako nagkugay epekto. Dili sa panalangin dahil sa tunglo. Nag-isip ako ng malalim kung seryoso ba ako sa Torah o take for granted lang ako. So, laliman mo akong sakyanan na ako'y Toyota Avanza.
Although 10 years old na siya. Normal ba na i-overhaul niya mo 3 beses? Normal ba na? Hindi na normal. Si Engineer Palpak yung mekaniko, dahil nasira, may hindi nakita, tumirik, meron na naman, binuksan, lalo pang nasira. Sabi ko sa asawa, kung meron tayong ginagawa na hindi nalulugod si Yahweh. Una, ikaw, sige kag cellphone pag sabat. Ikaw yun, nahuli kita, sabi ko. Mahilig mo siya mag-reels. Hindi mo reels ba? TikTok reels? Sawa ko, kay housewife naman siya. Iyan kalingaw ba? Gabi, tingala ko, ihi ko, gising pa man to, Friday night. Alam mo, marinig mo yung sa cellphone. Marang-marang. Hoy, sabi ko, kaya pala tayo kina-curse. Sige kag cellphone, sabat. Natadamay ako sa iyo. Alam mo sa tura, damay man ka. Ikaw stricto, imong uban dili, damay ka. Pero blessing, imong blessing, damay po siya. May damay na eh. Sabi ko, kaya nadadamay ako sa ginagawa mo. Tingnan mo yung sasakyan natin, palaging sira. 3 beses overall, hindi na yan normal ako. Ang ibig kong sabihin, gastos na. Tapon lang yung pera dyan. Sayang. Tapos, madaming nangyari ba? Basta puro masakit ba sa bulsa. Yung tatay mo, dinagay sa ospital. Gasto na po. Grabe ni. Tapos yung ganito, pera na naman. Grabe ni ba? Tapos sa Davao, nahulog sa lupi. Yung aking tao. Ano, wag katuman sa Sabat, tulo ka bulan. Nagtrabaho sa hardware. Ulong katuig na siya nag-Sabat. Karon, nadesperado siya, nawala ng trabaho. Nagsulot light. Nagtrabaho sa hardware. Tapos, nagpuyod sa kuha na sa Davao. Pag usa kasi mana pa lang dito, nahulog sa lupi. Buak ang spinal cord. Sabi ko, grabe ning tunglo ba ni? Tunglo yun, nadadamay ako talaga. Sabi ko. Kaya, stricto na ako karon. Stricto na ako. Pag Sabat, luto na tanong. Sabi niya sa asawa ko, wala nang magluto. Bisag tubig painit. Dapat, pinainit mo na. Do not create something new on the Sabbath. Because everything is already completed. So, stricto na mo. Sabi ko, this is how Yahweh will bless us. Sabi ko sa asawa ko. So, nag-agree me. So, naay kalinaw, naay shalom. Sabi ko, mag-stop na yung curse. Blessing na yung kasunod. So, ako, kung tutusin, dami na ako nagawa, pero wala ko ka-exempted. Basta dili ka mo to man. Katong elder sa kuhan sa Davao, i-warning sa iyang misis. Pag Sabado, ayaw lagi na imong mga manok, sige, atiman, kay magsimba na lagi ta. Busy mo kayo siya, kay dagang kayo manok, mga ugatos. Pagkaon. I-warningan mo sa asawa, yung babae. After 1 week, ay kanang virus, hurot ta na ng manok. Sabi ng asawa niya, propeta man yung asawa niya. Tanawa! Tanawa na! Huwag ka kaminaw. Alam niya na. So, ibig sabihin pala, tanawa yun. Pati hayop, magpahinga ang Shabbat. Lahat ng trabador, magpahinga ang Shabbat. Bisag ay mong kanding, manok, magpahuay. Ang problema, paano mo siya pakainit? Kaya yan ang diskarte. Maghimo kag automatic feeding system sa ila. Maghimo kag pagi na siya pagkaon. Parang ang gusto ni Yahweh, ang imong oras, ang imong atensyon sa iya gitanan. Relasyon man eh. Sa akong study sa Torah, kanang sa Mount Sinai, di ba, Passover, unleavened bread. 50 days, giving of the Torah. Ngunit gitawag sila na bride of Yahweh. Hindi pa asawa. Bride pa lang. Fiancé pa lang.
Di ba katong giingon ni Yeshua, I go and prepare a place for you, so that when I come back, where I will be, there you are also. Sa King James Version, in my Father's house are many mansions. Mga mga Pentecostal, lipay kayo. Nani kayo mansion. Wrong ra, Ah, di ba? So, pero sabi niya, pagbalik na ako, ibig sabihin, on the day of our wedding, kung faithful bride ka. So, ang Israel, pag dili faithful, unsa man na itabo, muna, nag-preach ni Elder Ricky duha ka adlaw na every time ang Israel di mo tuman, it's either exile, slavery. Ano yun? So, ang message sa mga propeta, balik sa Torah, balik sa Torah. Mao man yung message sa propeta, mubalik mo sa Torah, mubalik mo sa Torah. So ako pagkasabot, kanadi ay terminology sa Torah na when you enter into the land, when you get into the land, yun na pala yung wedding day. Ibig sabihin, doon na mag-materialize tanan na ilang faithfulness kung tinuod. Munay, sa ato pa, pagbalik ni Yeshua, munay time na ipakaslon ka. Kung faithful ka, kung faithful ka sa iyang Torah, so karon bride pa lang ka, bride. Kaya declare mo na sa church that church is the bride of Christ. But paano ka maging bride? Kanang Christ na English. Kaya kanang tinuo na Mashiach, patili na makuha mo ha. So, sa ito pa, may son, maning kamon pag ito pa. Kaya okay lang yun na maging purist ka. Mas safety ka na. Sigurista lang yun ka. Agoy, pag alam niyo, siguro magtataka ako siguro bakit kining tawanan ko, maging sa Torah. Alam mo, nung ako'y binata, maldito kayo ko. Nag-uban-uban ko sa mga gangster, mga fraternity, issue, tanan. Na ako'y experience, gipusil mi sa Zamboanga. Yung akong kauban, dead on the spot. Ako, mabilis pa sa kuan, sa motor, takbo ko. Armalite, dili ka mo kuan. Wala na ko kita sa akong amigo, bisag sa iyang funeral. Kaya ako sigurista ako sa kaluwasan ako. Kaya naka-experience ko na split second, pwede mawala imong kinabuhi. Dili ni mo gunit ang imong kuan. Di mo hawak. Bisag nagmotor ka, di ba? Mali ka lang, isang mali ka lang sa motor. So, kung sa kaluwasan, dapat sigurista kita. Muna ka ng mga Torah keeper, muna yung mga sigurista kita. Gusto git ka makasure git ba? No? Dili tayong take for granted lang, ha? Ato, langit naman tayo. Muna yung Christian mentality. Wala na tayo himuon. Kumpiyansa ra kayo. Sure naman kahit ka. God save, always save. Kumpiyansa na kayo, muna yung na 11 commandments. Thou shall not kumpiyansa. Hindi kalimutan. Dili pwede na isod, dili pwede kumpiyansa. Diyan. I think, maura to, glory to Yahweh Elohim, maura to akong gishare. Sa konti kong nalalaman about the Millennial Kingdom, I think marami pa yan. No? Hindi niya matatapos. Hindi matapos. Hindi niya matatapos. So, shalom, magsamiyag. Sorry. Praise Yahweh. Ito ang pakal sa Yahweh. Salamat.